Julius, yung core group ko ng mga fans ko, I was only 12, grade 6. And some of them are still with me. Because yung love na pinakita namin sa kanila, give love, give until it hurts. Yun nga ang nangyari sa akin. Sorry. Si mami ko kasi, ganun ang tinuro. Tigay ka ng pagmahal. So ako naman, sabi ko, yun din ang gusto kong ipasa sa pamangkin ko. Magmahal ka lang ng magmahal. Sometimes din, tao din naman tayo na we get hurt also. Hi guys! Narito tayo ngayon sa isang subdivision sa Quezon City kung saan atin pong bibisitahin ang isa sa mga miyembro ng 4 na sikat. Yung mga nabuhay noong 1970s, siguradong makaka-relate kayo rito. Ang ating mga kausap ay si Arnold Gamboa. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at kay Christine Babaw's channel. Ito na kanyang bahay. Let's go! Hello! Arnold! Oh, grabe! Nice to see you again after how many years? About 30 years ago. Di ka nagbago, ganun pa din. Naku, thank you. O, magkwentuhan tayo. Yes! Kaya pasok po. Welcome to my humble home. Paano mo inaalagaan si tatay? Paano ba? Well, kapag nung 1 month na wala yung yung boy na parang yaya niya, nagluluto. Sa umaga, I'll wake up at 4:30 in the morning, go to him, change his diapers, punasan ko siya. Kasi mahirap na kapag ganito, pag naliligo, mahirap eh. So, pinupunasan ko siya and then I remove the diaper, pinapalitan ko ng bagong diaper, which is very hard. Malapit lang, malapit. Which is very hard. Pero nung una nga sabi ko parang, kakayanin ko ba? Ngayon, achievement ko pala yun, nagagawa ko pala. Ilan taon na si tatay? He'll be 89 on December 25, 2024. Wow. 89 na siya. 89 ka na! Advance happy birthday! Si Mang Antonio. Yes. Pasko eh. Pasko, saya, di ba? Yun ang pinakamasayang araw sa taon. Birthday mo. Ka-birthday mo si Jesus. The world is rejoicing. Oo. Ano mga challenges ng pag-aalaga sa isang katulad ni tatay? Well, when he gets grumpy, will not listen to any reason. It's so hard. It's a test of patience. Sabi ko, I'm not running for sainthood and I don't have plans, pero talagang hindi ko kakayanin. Sometimes umiiyak ako, nag-give up ako. Pero okay na rin. Oo. Bakit mga ni Julius, kasi kapag mistiso to Julius. Mistiso dahil lagi ka kanila kasi pinapanood Julius. Parate. Sabi ng mami ko, ganyan ang newscaster, 3-piece suit. Kailan nawala si nanay? 2019. 82 years old siya when she passed on. Oh. Ito si Gilbert. Hello, Gilbert! Ay! This is my brother. This is my eldest brother. This is my eldest brother, si Gilbert. Oo. Hello, Goy. Hello. Joy. How are you? Fine. Ilan taong ka na? 15. Ay, 14 ako. Ayan siya, yan. Anong kwento niya? Sige, kwento mo sa amin. Yes. When he was siguro parang 3-4 pa lang kami noon sa family. Naliligo po siya sa ulan. Kaming dalawa, malikot kami. Naliligo kami sa ulan inside the house sa garahe. Nadulas head first. Namatay na eh. Pinilit lang mabuhay. Pero 3 minutes nawala ng oxygen ng brain. So, nagkaroon ng permanent brain damage. Pero ayan, he can walk, he eats on his own. Ang hindi lang yung magawa is maligo. Tell Oh me about my this. goodness! Ano yan? This was taken when I was probably 7 years old, 8 years old. Kilala niyo ba to? Si Direk Gina Alahar. This is Lorna the beautiful T. Lorna Tolentino. Grabe naman talaga. Talagang bata pala maganda. Grabe. Ang gaganda nila, ang gaganda ng mga mata nila noong araw. Oh. Ano yung movie to? Bale?
If I'm not mistaken, ito ay birthday ko. Kung hindi ako nagkakamali, okay. birthday ko. Pumunta silang dalawa. Oh. Ito. Ano to? Ito naman si daddy ko. Mm. Si daddy ko and my second to the youngest sibling, si Mary Ann. Asan na yun ngayon? Nasa Tagaytay. Guys, eto na nga siya. I have not seen him for decades. Ang idol natin noong 70s. Dating child star. Matinee idol. Arnold Gamboa. Hello po. Hi Julius, so nice to see you again. After Oh my gosh. 30. Tagal 30 years, na. so ganyan, tagal. The last time I saw you was in Manila Hotel. Oo. Doon ka nag-work before. Yes, oo. Ano trabaho mo na? I was, siguro, probably yung time na yan, I was the assistant PR manager. Kaya tayo nakikita. Kasi ikaw yung humaharap sa mga guests. Correct, Eh. oo. Oo. So, kamusta ka na? What are you busy eto with yung nowadays? Mataba ngayon. Still looking good? Pogi pa rin? Matanda na po. I'm with Astoria Vacation Leisure Club. It's a hotel also. It's a timeshare company. And yun, masaya kami doon. I've been there for turning 18 years. Oh my, tagal na. Oo, so Wow. the company must be really good. Oo. Saka hindi naman halata ang iyong age. Ay, salamat naman po. Mukhang batang-bata pa rin. Pero senior na ba? Senior na po. Senior na ako. Wala pa namang wala pa pong yan. Wala pang bata. galing, grabe. No? Anyway, interesado yung mga viewers natin, especially yung mga kinalakihan ka, pinapanood ka nung maliliit pa lang sila. Paano ka ba nagsimula sa showbiz? Okay. Paano ka na-discover? Okay. Ganito po yun. Na-discover ako ni Eddie Rodriguez. Eddie Rodriguez actor. is the actor, one of our dramatic actors before. Naging director. So, he went to Ateneo. He was, siguro, I don't know kung kilala niya yung headmaster namin doon. I was in elementary that time. Parang during the course of the conversation, he was asking for a recommendation na kung meron daw na student doon na pwedeng maging anak niya in a movie. So it so happened that I was running around them playing. Tapos our headmaster, si Father Malasmas, he said na ito pwede siya because he is participating in the Ateneo Children's Theater. So, tinawag nila ako, binigyan nila ako ng sulat. I gave it to my mother. Yung pala, the letter was asking me to go to their studio to audition. Tapos, ayun na. I had siguro 3 scenes in Gumuhuman ng Langit. Si Barbara Perez, parang Marlene daw din, Eddie Rodriguez. And then after that, the second movie was Wanted Perfect Mother with Lino Broca. First movie naman ni... Lino Broca, second movie mo. Wow! Medyo masabi ko na Lino Broca baby ako because nakagawa din ako ng tatlo na Lino Broca movie. Mo naman. Wanted Perfect Mother, Lumuha, Pati Mang Anghel. That's where Lorna and I won the Best Child Actor, Best Child Asan Actor. pa yun dito? And then Cadena de Amor. This one, no? Lumuha, Ayan. Pati Mang Anghel. Yan, title role na kami dyan ni Lorna. Oo. Sa title pa lang, di ba, napaka-drama. Lumuha. Drama. Even the angels cried. So, iyakan to. Iyakan dyan. Oh. Paano ka natutong umacting na may iyak-iyak? Sabi kasi nung nanay ko, sabi niya, nakikita daw niya ako dati humarap sa salamin at umiiyak. Maarte daw ko sa harap no? ako. Tapos yung brush nung nanay ko, ginagamit ko raw na pang microphone, kumakanta sa harap ng So she thought na parang, teka, may talent yung anak ko. So nung pero she didn't know what to do. So nabigyan ako ng letter, ayun na. Sabi niya, baka ito na nga, baka this is God's way of saying na, develop your son, support your son. Eh, she supported Destiny, me. no? Oo, both my parents supported me naman sa career ko sa showbiz. Etong Wanted Perfect Mother, kailan mo ito ginawa? God, I can't remember. That was 1971. Mga ganyan siguro. Dante Rivero, Bots Anson Roa, and Liza Si Lorena. Tita Lizzie, yes. Oo. Puro iyakan to, Si Tita Lisa hanggang ngayon, she's still very active in Facebook and so nice to chat with her always. So sa mga movies na ginawa mo noon, very dramatic nga, no? Nanalo ka ba ng acting award? Doon sa Lumuha Pati Mang Anghel, nanalo kami ni Lorna sabay. Best Child Actor, Best Child Actress. Saan? Anong award giving ba dito? FAMAS. Oh my, Sa Famas, best actor pala. Oo, that was the time na yung FAMAS, pala, parang dalawa pa lang yan, tatlo.
CCMM, which is the Catholic parang mass media now, FAMAS, and the Manila Film Festival. Parang tatlo lang sila noon. I can't remember kung meron pang iba. Pero kakaunti lang yung award-giving bodies nung araw. So, pwera yabang po pag nanalo ka doon, parang big achievement. Oo naman. Famous yan di ba? Nakachamba lang Especially po. in the old days, no? Very siya, kumbaga, Pero alam mo ba, Julius, sabi nga namin ni Lorna noon, yung parents si Lorna, pag hindi naman nanalo talaga si Arnold at si Lorna, naku na lang, talaga namang masakit. Why? Because yung role namin doon, namatay yung nanay namin, si Gloria Romero. So nagkaroon kami ng madrasta ng stepmother who was very, very wicked, si Tita Marisa Delgado, na opposite naman in real life. Tita Marisa is such a darling in real life. So, inaapi kami, binubugbog, tapos si Eddie Garcia din, binubugbog din kami, etc. etc. So, dadalhin daw kami sa probinsya, ayaw namin malayo sa nanay namin. So, may eksena doon na nasa boat kami, tatalon kami ni Lorna sa boat, magja-jump ship kami. It was shot in the pier na yung time na yon, pag sinabi mong pier, ang tubig is murky, as in puno ng madumi. As in puno ng burak, parang gano'n. Burak. I know how to swim, pero langoy aso. Bata pa ako nun, parang 6 or 7 years old. Oh my gosh. Si Lorna, nung nagagalit na si Lino sa amin kasi umiiyak kami. Ayaw nyo. Ayaw namin. Kasi ang taas ng barko. I mean, pag titignan mong ganun, malulula ka na. Sabi niya, he wants it realistic. No? So, nakaganyan na yung camera, ganyan kalapit, nakikita yung mukha namin. Sabi, action! Ayaw, iyak lang kami, naiyak nilang magkayakap kami. Jump! Talan! Sabi ganyan, hindi, ayaw namin Tapos, naramdaman nila namin, I don't know who did it. We were pushed. Pinush kami ganun. Ngayon, nung pinush kami, kasi may isa pang camera from afar. Nung pinush kami, because nagyakap kami ni Lorna ng ganun sa takot namin, parang isa lang ang tumalon. So anyway, may karugtong yan. Nung bumagsak kaming ganun, lumubog ng ganyan. So nag-ano na ako, ganyan na ako. Si Lorna, siguro ganyan lang si Lorna, ganyan lang siya, tuloy-tuloy na siya. Ngayon si Lorna, she had long, beautiful hair. Ang ganda ng buhok ni Lorna. Naramdaman ko sa hita ko, sa tuhod ko, gumagapang yung buhok niya. Sinabunutan ko ginunong ko yung buhok ni Lorna. Ginunong ko siya. Ngayon, law of buoyancy, siya naman ang umangat. Nung umangat si Lorna, doon kami nakita. May mga fragment naman na around. May naka-standby naman na fragment. Nung nakita si Lorna, doon kami na nilapitan. Pero, nung tinabi na ako doon sa ship, ang dami na palang mga shell na nakakabit doon sa barnacles. Ang dami na barnacles. Nagkasugat-sugat yun dito. Kasi, survival Tapos kumakapit ako dun sa fragment, ganyan ako ng ganyan. Tapos yun, the next day we got sick. Hindi ka ba na-trauma doon? Na-trauma kami. Tapos ni-reshoot yung scene. Hindi na kami. Nakumuha na sila ng double. This time yung double, were from taga doon. Pinasuot yung damit namin. Tapos tumalon, kitang-kita from afar na dalawa talagang bata ang tumalon. Kasi nung kami ni Lorna, nagyakap kami. Takot kami. Grabe pala nung panahon na yun. Kasi ngayong panahon na to, hindi na pwede yung ganyan. Lino is sobrang higpit. Because now si Lino is very demanding. He wants realistic. Gusto niya talaga totohanan. Kung sampalin, batok, ganyan. Pero ang dami ko natutunan sa kanya. Kasi pag sinasaktan ka talaga? Nung pinapalo kami halimbawa ng latigo, sinapinan kami ng karton. Ang pangit ng tunog. Pag ginalatigo ganun, tumutunog ang pangit. So tinanggal yung karton. Ayun, nagkalatay-latay. Grabe na ba? Anong panahon na yan, guys, no? Pero si Tito Eddie, marunong naman din siya magdaya. Kunwari pa ganyanin yan, pero tumatama pa rin. Pero kahit na anong ingat, si Tito Eddie Garcia, he's really one of a kind. Ang galing niyang, dayain yung eksena na from the camera, it will look na parang totohanan. Pero lalo na bata kami, hindi rin niya magawa. Nakukonsensya rin, no? Hindi rin niya magawa. Pero si Lino talagang gusto niya real talaga. Ganun mo. Hirap pala director din ni Lino. Meron din eksena doon. Meron din eksena na sa Lumuapat yung Manghel na nasa palengke kami, market mouse kami kunwari. So nagaganyan-ganyan kami sa palengke, nasa ilalim ako ng mesa, tapos may babae kunwari na kumakain. Ang eksena doon, nag-awalis ako, tapos nakita ko yung babae kumakain na naka-open yung legs, sumisilip ako kunwari.
Sabi ni, ayokong tumingin. Sabi ni Lina, Kat, sumilip ka. Pinagalitan ako. Kailangan ka rin sumilip ka kasi pinoportray na naughty din kami, naughty kids, kaya nagagalit sa amin yung madrasta namin. So, sumilip din ako ganyan. Siguro mga a few days after, nagkakuliti ako. Hindi ko alam kung may connection yun, pero may kasabihan tayo na gano'n. May kuliti ka, nalilip ka. I don't know if that's real, pero nangyari. So, gano'ng karaming movies na nagawa mo as a Oh child? gosh. As a child actor? Probably 30 lang. 30 rin? Maka 30 din. Wow, Maka 30 din. Hindi sikat na sikat ka nung bata ka. Pag pupunta ka sa mga Magsakubao, for example, sa shopping ka ron. Hindi namin magawa yun nun. Oh? Hindi namin magawa. Actually, binabawalan kaming gumawa ng ganun, yung to be seen in public. Bakit? Old school ito ng showbiz. Bakit? You cannot be seen in public kasi pakalat-kalat lang kayo. So hindi ka pwede manood sa COD ng Christmas shows, mga gano'n, o kaya sa Fiesta Carnival? Odd hours, tsaka malayo ka. Nakita mo naman na si Ate V at si Ate Guy na nagsha-shopping? Hindi. Somebody does the shopping for them. Ang lungkot. Kasi ang mangyayari doon, mahirap kasi ang mangyayari doon. Sabihin ng producer, ba't pa sila magbabayad sa sine panoorin? Nakikita ka naman pakalat-kalat sa mall. Ganon, may ganon. And may kwento pa yung nanay ko na nung araw daw, nung panahon pa nila Rogelio de la Rosa, walang tinte, may curtain ang car so that they cannot be seen. Pero para pag lumabas ka sa public, there's pagkakaguluhan ka. So hindi ka talaga lumalabas noon? Sumahay ka lang? Very, very rare na lumalabas. Pag lalabas kami, to buy clothes, isang bagsakan yun. You will buy good for 1 month, good for 2 months, parang gano'n. So, 30 movies as a child actor, syempre hindi mahirap mag-transition. No? Habang kasi lumalaki ka na, nagiging iba na yung itsura mo, it can be awkward sometimes. Paano mo nagawa na from child star, naging napakasikat ka? Napakasikat mo. Amat na sikat ka nga di ba? Opo. Paano nangyari yun? Pinag-usapan nila yun actually ng producer, sila Donya Miling at saka si Aling Toring of Lea Productions na nag-awkward stage na. Ang ginawa naman ni Kuya Ike, Lozada. Sabi niya, the idea kasi, Julius, kasi katsikatan ni Ate Guy at saka ni Kuya Pip, no? Ni Ate V at saka ni Kuya Bobot. Ginawa niyang Junior Guy and Pip kami. Nakita niya si Lala Honor, the cousin of Ate Guy. Nakita niya na, pwede. Tapos close siya kay Ate V. Nakita rin niya si Winnie Santos. And at that time, si Don Donacar slowly nagkakaroon na rin ng pangalan. So sabi niya, why not make a Junior Guy and Pip and Junior V and Bot? So pinagsama niya kami in one TV show. But before that, and this, hindi rin mangyayari ang lahat ng ito if not for the late Johnny De Leon. And I owe a lot to him, si Mang Johnny. He was a very popular radio announcer. He had every Sunday, sila Ate Guy, they had a radio show before na operetang putol-putol. Kami naman, ang ginawa naman ni Mang Johnny, operetang tagpi-tagpi. Doon, nag-umpisa yung Lala Honor, tsaka yung parang love team namin, nakita ni Kuya Ike. So he plucked us out of there, tapos si Winnie and si Don, pinagsama niya kami sa show na Apat na Sikat. My parents and the parents of Lala, may apprehension sila na bakit naman ganun ang pangalan? Nakakahiya naman. Apat na Sikat. Oo, parang mayabang ang dating. Parang mayabang na, o parang ganun. Hindi naman kayo sikat pa masyado nung time na yun. Oo, parang nahihiya yung magulang namin na, hindi mami, akong bahala, sabi ni Kuya Ike. So sabi na, with much hesitation, sige, subukan. Nag-click. Nag-click siya. Kamusta naging rating? Nagtagal din yun siguro for about 5 years din yung tinagal niya. Naputol lang, Julius. Because, nagkasabay-sabay din. Naputol because si Winnie Santos got pregnant and she got married. Ayun na. Yun ang bawal no? Bawal no. Bawal no, pag nabunti. Tapos si Lala naman, nag-start siya si Lala was one of the pioneers if my memory serves me right. She was one of the pioneers ng mga artistang nagpupunta ng Japan. Ng mga entertainers. So, and she had a very lucrative deal with the producers ng Japan. She stayed there for 2 years. So, sabi nga ni Kuya Ike, naku, paano to? Tapos, yung kontrata din ni Kuya Ike sa network na yung Channel 13, matatapos na.
if I remember, ayaw na ng Channel 13 i-renew yung contract ni Kuya Ike. Ang gusto ng Channel 13, sila na ang magpo-produce. Ng apat na sikat. Ayaw ni Kuya Ike. Ano niya, Baby niya yun eh. kaming apat, manager namin siya. Pag may kumukuha sa amin na apat kami, si Kuya Ike ang kakausapin. Pero individually, it was our parents. May mga managers na, showbiz managers na at the time, pero kami, it was our parents lang. So, yun, biglang nag-stop. Kaya, paano ba? In a way, blessing in disguise din kasi parang nag-quit kami while we were on top. So parang yung mga tao for how many years, parang nasasabik din sila na nabitin. So pag nagpupunta ako sa bar, sabi ko, ay, makapag-ball na ako, normal life na. Parang siguro the first 10 years, 5-7 years, parang ganun, medyo mahirap pa ng kaunti. Pero ako din, ang sabi ko din nun, pero after ng apat na sikat, may Big Ike's happening pa eh. Tapos there were other shows pa na Kanya-kanya na kayo. kami. Pero kanya-kanya na kami. But I totally quit showbiz when I was in 4th year college because my parents told me na tapusin mo na muna yung pag-aaral mo and then go back pag tapos ka na mag-aral. Pero hindi ka pwedeng tumigil kasi baka daw tama rin ako. So Tapusin mo na muna yan tapos bumalikan lang after. Habang nag-aaral ako, ayan na sila Gabby, Snooki, Maricel Dina 14. Tapos they had a movie, I forgot already. Basta sila ning love team. Sila Gabby, William, Albert, tapos Dina, Maricel, Snooki. Sabi ko, ba't pa ako babalik? Andito na sila. In my mind, sabi ko, parang ayoko na bumalik. Parang I've had my time, that's it. Parang I'm fine. Okay na ako. And lumaki ako na, parang kang nasa aquarium. Bata ka pa lang, wala kang privacy. No, batang-bata pa lang, wala ka na talagang privacy. Hindi ka makakilos ng mabuti. My mom, old school of showbiz. Yung kasi ngayon may naririnig kong mga borders. You set borders, yung ganito for... It's your right, you have borders, etc. Ganyan. Nung panahon namin, old school, you're a public figure. Sasabihin sa'yo kagad ni Kuya Ike, yan ang mga taong tumatangkilik sa inyo. Kaya may mga kumukuha sa inyo because of them. Walang bad mood. Pag may fans ganyan, always, like Ate V. Julius, you know Ate V, when she enters the room lights up. Hello everyone. Ganyan si Ate V. Because that's how they are. Yun ang training. Pero si Ate V talaga, their family is like that. Si Mami Santos, si Papa Santos. Jolly talaga sila. They're all like that. Even Winnie, that's a positive ang energy ni Ate V. The room lights up. So ganun din ang turo sa amin. Pag may tao, aliba, natutulog ako sa car kasi pagod. Bata ka eh, di ba? Pag moods ka. Pag palapit na sa gate ng ABS, sabi ng nanay ko, Not, malapit na tayo, Not. Siguro after a few meters, Not, malapit na, andyan na. Dito na tayo sa gate. Kawawa ka naman, no? Hindi naman sa totoo. Hindi naman sa nagpa-plastic, pero parang ako din, parang kailangan ko rin gawin because Julius, yung fans nung araw, yung tinatawag na Die Hard. Ano pangalan ng fans club mo noon? Marami yun eh. Marami. Hindi mo na maalala. The biggest one was yung original and the national. Yun ang talagang nakikipagpapatayan. As in, marami kami pinadala sa ospital na si Beled Tordero napingasan ng tenga. Sino kaaway nila? Mga artista rin, mga friend. Grupo ng idol nito versus idol nito. Sino makalaban mo noon? Kami nito, yung love team namin, magkakalaban yun. Kaya nga, paano ba? That's why I guess the show was such a hit because doon nakikita ng mga tao ito yan. Yan. Ito si Buboy na to. Si Buboy. Saan ka ba rito? Ito. Yan. Saan ka ba dyan? Ito ako eh. Ito si Eddie Boy pa rin eh. Ito. Ayan, sige. Ito si... Sige yan. Ito yun. Ito si... Dondon Nakar. Winnie, Lala, and me. Okay. So silang love team, kami ang love team. Ngayon nag-aaway ang mga fans nyo? Oo, kasi syempre, hindi papatalo yung fans nila, hindi papatalo yung fans namin. Sa labas ng studio, dyan along Mother Ignacia, nagbabato, may mga daladala. Grabe naman. Ang tindi ng mga fans doon Ano yan, paano ba? Carry over ng mga fanatics nila Ate Guy. Iba kasi yung kay Ate Guy eh.
Phenomenal talaga yung kay Ate Guy at saka kay Ate V. Sila yung mga unang fans na nagbabakbakan. Oo. Tapos nag-carry over na lang sa amin kasi mga kamag-anak nga ng mga superstar yung kasama ko. Si Ang Buboy. extend do sa Sabi inyo. ko, ako lang ang walang superstar affiliation. Kasi si Buboy, busong kapatid ni Ate Guy. Si Lala, pinsang buo ni Ate Guy. Si Winnie, kapatid ni Ate V. Ako, kapatid ng wala. Jackpot, jackpot, jackpot ka sa puso ko. Yun. Ano ba isa? May isa pa, di ba? Yung ano, Yun. nabata pa ako doon, 13, 14 years old. Habang may buhay, Ayun, alam ko yan! pag-ibig ko'y sa'yo. Yes! Pagkat ikaw lamang ang yaman ko. Yay! Nasa YouTube po yan, habang may buhay. Wow! Galing! kinig naman. Grabe ka! Unang na nasa yung libon tsaka lollipop. Oo. Naalala ko yung Sorsogon days ko. Nung nasa Bicol pa ako, talagang ito yung nag-umpisa kung bakit marunong ako mag-organize nung bata pa ako. Kasi syempre, nakikiusap ka doon. Baryo lang yun sa amin, tapos naging Sorsogon na. Ayan. Magayon. Oo, Magayon. Maliit lang yung area ko, maliit lang. So, hindi pa naman ako pumunta na presidente ng napakagrabe talaga ng mga fans nito. Away din. Yung sa Bicol, meron din ganun. Kayo, dito sa Manila Kampo-kampo Kampo kasi. yun. Ano yung dala-dala mo dyan? Nagulat ako Ano yan? Nagulat ako talaga. I'm so touched, really. Yung slam book nung araw. Yung sa slam book, yung mga bata hindi na alam ang slam book. Mali nga ang spelling. Ayan. Tapos pinaayos ko na lang kasi yung iba Pakita mo sira-sira. camera, pakita mo. Sira-sira na kasi yung iba. Ayan. Slam! Slam! Okay, slam book. Ang cute eh. Tapos ayan, masayang buhay. Ayan ang mga pangalan namin. Elizabeth Alindogan. Elizabeth. O Liz, may heart. Ganyan. Ito po. Yan. Mga dinikit na lang namin. Oo. Pero yung iba, Kulay inayos dilaw, ko. no, natouch ako talaga. Tinago ni Ayan. Liz. Ay, yung mga damit ng mga anak ko, mga sapatos, pati lola nila, natatago ko yun. Ayan. So, ito lang, ito. And then, ito, mga pinagawa ko. Thank you, Rene, ng FPJ, yung Legman. Pinakuha ko talaga. Mga poster ng movies mo. Oo, posters ng movies niya na ang gaganda na napanood ko. Pinanood mo lahat? Yun, karamihan dyan. Nandyan yung kay V, nandyan yung kay, ito lalo na ito, yung kay Ate V din ito, Sweetheart. Edgar Mortis Vilma Santos. Yan ang pangalan niya. Arnold Gamboa, tsaka Snooki. Ayan. Dahil dapat magka-love team kayo ni Snoopy. Yeah, Lea Productions, iniisip nila magkaroon ng parang love team na child love team. Kaya lang, nag-aaral nga ako nung kaya hindi natuloy. May package na, Julius eh. House and lot, etc. May ganong package na. Hindi nag-grab ng parents ko kasi nga nag-aaral ako. Pero si Snooki, gin-grab ni Snooki yung package na yun and Snooki became the phenomenal child star. Oo. Tapos may trivia ako. Nung nag-aartista ako, syempre medyo kilala na rin ako. Parang napadaan siya doon sa may area ko. Tapos? Tapos, hindi ko binaba kasi nahihiya ako. Sinisilip ko siya doon. May kotse. Kasi na, Liz Alindogan ka na. Oo, pero hindi pa naman grabe. Parang movie ko pa lang noon yung Panday. Tapos sinisilip ko lang siya. Doon si Arnold. Doon si Arnold. Gandang-ganda kasi ang nanay ko sa kanya. Sabi ko nga, Liz, sabi nung nanay ko nung nakita siya sa TV, ang ganda ng batang yun, oh. Sabi niya, ang ganda ng kilay. Sabi niya, parang kay Audrey Hepburn. Diretso daw. Diretso. Ganun makapal na diretso. Oo. So hindi kayo nag-meet nung Nag-meet. pa lang siya? Nag-meet pero hindi matagal, no? Oo, hindi matagal. Ano, kamusta yung meeting? Yung first meeting niyo? Formal mahihain kasi. Mahihain ako noon. Tapos ako ikot ng ikot. Kung nakita ko siya sa Manila Hotel. Nandiyan ba? Nakatingin ba? Hindi sa'yo nakatingin. Kinilig ka na nakita. Siyempre naman. No, Diba? nagtatrabaho siya eh. Nagtatrabaho. Oo, tapos in-invite ko siya dati because of dahil kay ito, yung aking ate Nelda Quizon. Oo, okay. umattend siya dun sa party ko. Kailan yan? 2 years ago. 2 years ago. Recent lang. Oo, 2 or 3. Oo, birthday. Ako ang nag-prayer. Prayer siya. Proud ako noon. Pero before that event, nakikita kayo talaga na
Hindi, sa phone lang. Phone. Oo. Sa phone. Never kayo nagkita regularly? Hindi, Hindi. hindi. Oo. Pero sa phone yun, chikahan, comment ako ng comment, ganyan. Tapos ngayon, ayun, may feeling pa rin ng gano'n ang fan. Bilang May isang pakaramdam. fan, ano yung naramdaman mo nung nag-quit sa showbiz? Hinahanap, syempre. Hinahanap. Kasi nandun ako sa kanila nung yung sinasabi nung fans, di ba? Yung fan, sinasabi na umaakyat Sa din. bakod. Ginagawa din namin yon kasi di ba may school ako tapos kailangan umattend ay kailangan manood ka yun hindi ka na agad nakakapasok. Kasi Julius, Yun. merong may limit lang talaga sa studio. Hindi ko alam kung buhay pa sa ABS-CBN yung studio kasi namin na ganyan. Tapos may gallery doon na nandoon yung mga audience sa taas. Limited lang yun. So yung mga fans ng kaya pag focus ng camera, makita ng camera, punong-puno. Totoo, isa kami doon, pati si Nelda. Mali ka, magpakita ka na Kasi sa gabi. nag-over the bakod, tumatalon. Ito naman, mabuhay singer. Oo, yan, fan din. Di ba? Fan ako ng apat na sikat. Lalo na si Ate. And of course, si Ate Nelda. Ito yung Julius, ito rin yung na umaano rin sa bakod. Ayan, si Ate Nelda Ate Quezon. Yan ang love namin. Ayan ang fan. Ano kalokohan naman ang ginawa mo? Ate? Maraming kalokohan. Bilang isang fan. Nangungurot ako. Nangaaway ka? Hindi naman ako nakakaway kasi mas pinsan tabi ko yun. Tsaka ang gusto ko lang nung tatlong sikat. Kasi selos ako kay Maribel eh. Oh, may ganon. May ganun nung araw. Meron talaga. Di ba? Imagine kung gaano karami viewers natin ngayon. Ingit na ingit sa inyong tatlo. Di ba? Apat na sikat. Actually, bago kami dyan, sa apat na sikat, magkakakilala na kami. We were all friends. Except si Dondon kasi hindi ko kilala talaga. Doon na lang kami sa show nagkakilala. Pero because I was always the younger brother of Ate V, I was the sidekick of Ate Guy. Nakailang pelikula din kami ni Ate V, ni Ate Guy. So I would go to their house. Sila pupunta, sila Winnie, sila Lala would go to my house. So nagaganyan. We were all childhood friends kami. Ito. Ano to? Ayan, yan. Ano itong picture na to? This was on the set of Apat na Sikat. So this is me, Lala, Dondon, and Winnie. And during break time yan. Meron pa nga, may isang picture sa Facebook na pinapagalitan kami ni Kuya Ike. Kasi pag alibawa, we were very young. So wala pa namang Ilan taon ka niyan? Nag-start ako yata 13. 13 Sa Apat ka na lang sa Sikat, Apat na 13 years Sikat. old. Oo, 13. Parang mas matanda si Dondon, no? Si Dondon, I think, was older by 2 years if I'm not mistaken. 15 si Dondon, ikaw 13. Tapos nag-MU kami nung araw. okay. Childhood, mga ganyan-ganyan. Okay. So kapag halimbawa nagtatampuan, hindi kami nagkikibuan, ganyan. Nakikita sa camera na hindi kami nag-uusap. Nagagalit si Kuya Ike, kaya paggalitan niya kami, nakikita kayo sa TV, hindi kayo nag-uusap. Ang pangit-pangit tingin sa TV. Pinapagalit. During commercial breaks, papagalitan kami. So, mga bata, tapos, si Adrian Panganiban would always be our guest. And may fans din si Adrian. So, ngayon yung mga fans, sa amin, na paano ba, nanggagatong, nagsususul. Not, ganito, sinabi ni ganito, ganyan daw, ganito. Kami naman bata, we had wala pa kaming sariling isip. Naniniwala naman kami. But my God, when we became adults already, Adrian and I, we became super close. He became my best friend, and ang secrets ko, alam ni Adrian, wala akong tinago sa kanya, ay parang blood brothers. Pero hindi kayo na-develop ni Lala yung naging kayo? Walang ganon? Lala, wala ka namang jowa. So, wala magagalit. Nagkaroon kami ng relationship. Kasi lagi kami magkasama. We were always Serious or puppy love lang, parang ganon? Laro-laro lang? Parang puppy love. Parang Parang ganun. ganon. Oo. Pero, parang nagkaroon ng understanding kasi may selosan eh. Si Buboy, who was my best friend, natutulog ako sa bahay nila. Si Ate Guy, nagpupunta sa bahay namin. Meron nga maliko ko lang. Si Ate Guy, pag nagpupunta sa bahay namin, may favorite spot siya sa gitna ng hagdanan. So ito yung hagdanan, hindi siya uupo dito, upo siya sa gitna. Bakit? Parang prophetic na sasabihin niya, Mami, sabi niya sa nanay ko, Mami, sabi niya, ang sarap pala dito sa gitna, no? Pag nasa taas, sabi niya, kasi Mami, pag nasa taas ako, nakikita ko lang yung second floor. Hindi ko nakikita sa baba. Pag nasa baba naman ako, hindi ko naman nakikita sa itaas.
Pero dito pala sa baba, nakikita ko itaas, tsaka sa baba, nakikita ko pa yung lahat Pag nasa gitna. pag nasa gitna. Oh. So, parang sabi nga namin, parang may ibig siya sabihin na pag nasa top ka, sometimes you cannot see already the people sa baba. Pag nasa baba ka naman, parang gusto mo makarating doon, di ka naman makarating. So, pag nasa baba ka, Sa gitna lang. like supporting actors and actresses, they last longer Oo. than Pati some- mga kontrabida, di ba? Mm. Nandiyan lang sila sa gitna. kasi nasa gitna lang sila. Constant. Mas malaking pressure pag nasa taas ka. Yes. Saka pag And nasa the baba pressure, correct. Pag nasa baba, struggling ka naman. Oo. Galing-galing ni Ate Ay, Gwen. na-maintain mo yun, yung communication sa mga to? Yes, through Facebook. Siguro about a month ago, nagkausap kami ni Don Don. Kamusta na siya? Anong pinagkakabalahan niya ngayon? Hindi ko pa alam po ano yun, but they have a Catholic charismatic group eh. Si Lala, nasaan na siya ngayon? Si Lala, oh my God, Donya Lala ang tawag ko Doon dyan. niya Lala na. Dahil? Well, she has a lot of businesses. She gets people, she sends people abroad. She has restaurants. Before, she had a salon. She had a Jessie Mendez salon before. So, I guess we're coming up at, I think we're doing okay naman. Saan siya naka-base ngayon? Here in the Philippines. Nandito. Baka hindi natin ma-interview Yeah. to, no? One of these Oo. days, no? Oo. Sana Ako, maano natin. ako ang manager mo, Lala. Okay. After show business, Arnold, since sabi mo nga kanina, tanggap mo na it's about time na iba naman ng mga artista Oo. ang sumikat, saan ka nagpunta noon? Anong naging takbo ng career mo? Kasi after ko ng college, sabi ko sa parents ko, ayoko na muna magtrabaho, Dad. Sabi ko, magbakasyon muna ako ng mga 2 months. Ayoko na muna gumawa ng anything. And then, after 2 months, nag-start na, I wanted to prove to them. Kasi sila ini-encourage na ako, Not, balik ka pa. They call me Not, no? Not, balik ka pa. Sabi ko, ayoko naman. Gusto ko naman ng tahimik na buhay. Kasi even when, nung time na yun, nagbiyahe kami sa Hong Kong, yung mga Pilipino na nandoon nakikilala, wala rin. Hindi rin ako hindi ko rin masyadong na-enjoy. Sabi ko, gusto ko naman kapag mall ako, meron na pong mall. Yung mga kaibigan ko ang nanonood din, sasabihin, wala pang mall nun. Meron na po. May Harrison Plaza na nung may Ali Mall na nung araw. So, gusto ko naman mag-mall na yung tahimik lang ako. Kailan ka first time nag-mall? Wow. At what age? I think I was 15 years old. Tinandaan ko, sabi ko, I cannot forget, that was 15 years old, uso yung bump car in Harrison Plaza. Sabi ko, 15 years old, sabi ko, 15 years old, nakasakay ako ng bump car, nagpunta ako ng mall. Kaya hindi ko makalimutan. So anyway, I wanted to prove also to my parents na, balik ka, sabi ko, ayoko. I wanted to prove to them na I can make it on my own sa buhay na pipiliin ko. So sabi ko, I want a private life. I will show to you na makakaya ko. Naghanap ako ng magandang trabaho. Ano first job mo? Account executive ako sa company ng Family Rubbing Alcohol. They had a financing company before. Si Don Ernie Yu. Hello, sir. Tapos, siguro for a few months, tapos nagkaroon ng opening. My mother was active in the barangay. Na-meet namin ng isang politician, si Roger Kiambao. Rest in peace also. Tapos, doon ako nag-work. Tapos, may isang friend ako doon na nag-work sa Manila Hotel, ang kamag-anak. There was an opening in Manila Hotel. So, nag-apply ako sa Manila Hotel, which is, I really love because Manila Hotel at that time was the Manila Hotel. Yes. So, sabi ko, pinakasikat na hotel noon. Oo, noon. So, talaga namang nag-apply ako. Tapos, when I was being interviewed, they were hesitating kasi nga, sabi sa akin, artista ka. Sabi niya, baka mamaya, hindi ka sanay na mauupo ng 8 oras or nasa isang lugar lang ng 8 oras. Sinabi ko sa kanya, tinatalikuran ko na nga po yun eh. Sabi ko, I'm turning my back against that kind of lifestyle. I want to start anew. Sabi ko, so, if you don't like me, then don't get, after, let's say, 6 months, then I quit. Sabi ko yun. So, si Ray De Leon, the manager at that time, and si Stella Sanchez, they hired me, and yun, nag-click naman ako. Nag-click ako. From there, I was at the front desk. Tapos, nagkaroon ng opening sa PR department. Sabi ko kasi, Julia, sabi ko, PR? Sabi ko, media. Ang dami kong friends sa media. Apply ako. They got me there. And also,
the general manager at the time, Senor Miguel Cerqueda, I owe my career to him also. He was a trendsetter. He was a trailblazer. Because ang PR nung araw, Julius, puro babae. It was dominated by women. So, Manila Hotel was supposed to be a trailblazer also, a trendsetter. Sabi niya, parang inisip niya na, why not get a male PR? Parang yun. Ako na. Tapos nagkaroon na ng male PR sa ibang hotels. Kasi naalala ko yun, usap-usapan yun na parang marami ang nagulat at nagtataka na dahil alam nila na sikat ka as, yun nga, miyembro ng 4 na sikat, tapos napunta ka sa hotel industry. So pinag-uusapan nyo noon Naalala ko, nasa hotel na siya. Ganoon. Oo. Ako naman, gusto ko naman. Kasi Okay na sa yun. Yeah. Meron pa nga iba na, when I was at the front desk, may nag-iwan pa ng note, I am so proud of you. You know dignity of labor. Kasi akala nila, kasi nga naman, 4 na sikat, ang tingin nila, bubaba. Oo. Pero nagsasabi rin sa'yo na, laos na kasi siya, kaya ganyan. Nung time na yun, Ayaw, wala hindi na pa. siya nakabalik, walang ganun. Wala kasi Walang ganun. hindi naman ganun yung nangyari nga. Oo. Yung mga media people, they know what happened na hindi natuloy ang kontrata, etc., etc. Nagpagtuloy ng pag-aaral. So parang walang ganung Walang kumalat. ganun. Oo. Merong ganyan, pero later na sabi ko, they don't know the story. So okay lang. I don't get offended. Tapos nagtuloy-tuloy na ako hanggang sa nagkaroon naman sa Diamond Hotel ng opening for a PR manager. Nag-apply ako doon. Nagsabi naman ako doon sa general manager namin that I will apply for that position. Nagpaalam naman ako. So, yun. Ako na yung head talaga. Sa Diamond Hotel? Sa Diamond Hotel. Tapos nagtuloy-tuloy na. And then, after Diamond Hotel, saan ka napunta? After Diamond, I transferred to Days Inn. Days Inn Philippines. That's how I found out na Days Inn pala. In America, it's like the McDonald's of the hotel industry. It's all over. So we were sent to the States to study hotel management for several months. And then after that, pagbalik ko naman dito, kinuha naman ako, ng resort, Island Cove. Kilala mo, Remulla? Yes. Long time na yan. Sila governor. Yes, sila. And then after that, Banyan Tree Evercrest in Tagaytay. And then after that, dito na. Nag-ano pala ako, nagdusit ako for about a month. Tayo pala naikutan, no? Sa hotel, no? Parang sa showbiz din. Nagkaroon din ng network. Ganyan din kami. Pero would you say na you are happier sa low-key na life mo compared to that showbiz days? Yes. Because my nephew and I can go to the mall and enjoy. May ibang nakakakilala, they would stare. They would, ganun na lang, no? ganyan parang, may familiarity, yung iba no? yung malakas sa loob, kilala ko po kayo. Gaganyan. Yung iba, Hindi maalala name, pero kilala ko po kayo. yung iba alam, kayo po si Arnold Gamboa. Gaganyan. So pagpapapicture, may ganun. Tapos sasabihin, kapanahonan ko po kayo So magbibiro naman ako, pareho po ba tayong 34? Pero never ka na yung sumideline ka na parang habang nasa hotel industry ka, nagpa-perform ka paminsan-minsan? May ganun ba? Very, very, very rare. Very rare. Actually, pag may mga about showbiz na, hindi ko talaga inaano. Pero sabi ko nga, when Nelda and Liz told me that you would interview me, sabi ko, oh my God, this is Julius. Yes. Yes. Yung mga office mates ko, kakachon, ba't ayaw mo bumalik ganito? Sabi ko, hindi no. Sabi ko, lolo. Siyempre, ang tanong din ng mga viewers natin is, bakit hindi ka nag-asawa? Walang, paano ba? Hindi ako nagkaroon ng swerte. Nagkakaroon ka halimbawa ng 5 years, 6 years, na parang sabihin mo na, ito na. And then, may infidelity na mangyayari. On your part or on the other Not on my part Okay. Old school ako, Julius Loyal ka. Old school ako. May magsasabi na, bibiglayin ka. Sorry, mayroon akong nakitang iba. Ganyan. Okay. So, before I was taking it seriously, siguro mga 1 year akong hindi nakikita ng mga ibang barkada ko. Trabaho lang ako, trabaho ba?
Pero nitong bandang huli, parang sabi ko, to hell. Parang ganun. Kaya sira-sira, no? Oo. Paano na? Kung ano mangyari? Oo, ayaw na diwag. Nung kabataan mo, nung kasikatan mo, syempre, alam mo naman, di ba? Diyan lumalapit yung mga babae sa'yo. Yes, Oo. meron po naman. Kaya lang ay siniseryoso ko parate. Parang akong tanga. Kasi siniseryoso ko, hindi naman pala dapat. Kasi sabi nga ng nanay ko, and I'm telling this to my nephew also, marami ka pang makikilala. Don't be serious kasi ikaw din ang mahihirapan. So, parang take it one day at a time. Ganyan. Pero ako kasi siguro influence yung mga napapanood ko na walang kamatayang pagmamahal. Lalo yung mga lumang pelikula. Parang pag halimbawa pagka namatayan ng asawa, yung my grandmother, may mga relatives ko, pag namatayan sila ng asawa, hindi na sila nag-asawa ulit. Parang yun ang mga love nung araw eh. Parang bihira yung pag namatayan ng asawa, mag-aasawa pa ulit. Meron namang ganun. And there's nothing wrong. Pero yung parang yung kundiman na walang hanggang pag-ibig. Ikaw Hihintayin lang, kita sa hihintayin langit ka sa mo. langit. Pero may mga nag-ano sa'yo, mga nag-pakyut sa'yo na mas mature na mga babae Meron. noon. Ano mga kwento noon? Yung mga kabataan mo? Natakot ako eh. Parang ginagawa nila sa'yo? Actually, ano yun, mystery, suitor? Hindi every morning, every week, may regalo na iniiwan sa bahay namin. Sino to? Tapos inabangan, may edad daw. Tapos one time, inabangan ni daddy nila, mami. Nakausap nila. Tapos sabi, you've been giving gifts to our son. Sabi niya, why don't you come down, let's have breakfast? Kasi umaga eh. Why don't you come down and have breakfast? Julie, hindi ako nag-invento ng kwento. Ito is spontaneous. So sabi, why don't, no, I'm just appreciating your son. Ganyan. Tapos there was another time pa, ganun din, nag-iiwan din ng gift, inabangan din, lalaki. Sabi, why don't you come down? Sabi, no, your son did this to me. I was already about to give up in life, but your son gave me the inspiration to forget about what I'm about to do. So parang I gave him hope daw. Tapos sabi ng magulang ko, my God, thank you, my God. Our son did that to you. Parang ganyan, nakikita daw niya yung sa TV, ganito, ganyan. Sabi niya, why don't you meet with him? Sabi niya, no, it's enough na. Parang I'm just saying thank you to him with these gifts. Pero hindi na bumalik. Hindi na bumalik. Nung nasabi niya yung purpose niya na nagpapasalamat lang siya sa akin, na nagsilbi akong parang gusto na niyang mag-quit daw sa buhay. Hanggang ganun lang. Oo, hanggang ganun. Mga indecent proposals noon. Yung talagang diretsahan. Ay, nasa Manila Hotel na ako nung okay. Ano nangyari dyan? It was lagi may nagpo-phone call, tapos mayaman eh. Tapos, May edad na rin. May edad na. Tapos, lalaki. Lalaki, okay. Tapos, yung driver lang niya ganito, pinapasundo ka pa ni ganito. Paano ba? We're not rich, but we were sheltered by our parents. So, we were so naive, tatanga-tanga kami. Hindi ko naman alam kung ano yung pasundo na yun. Hindi ko alam kung, ano to, bakit may bulaklak? Sa counter, bakit may bulaklak na may pinapadala? Tapos wala namang nakalagay. Tapos may tatawag, did you receive? Lalaki yung did you receive the parcel? Yes, sir. Sabi ko ganyan. Okay, sabi niya, tanga-tanga nga. Sabi, hindi ako marunong. Tapos that's for you. Yung pala, apat na sikat pa lang. Nakikita na pala niya ako. Tapos nung nasa Manila Hotel ako, nasa counter pa lang ako, nakita din niya ako. Tapos nagpadala siya ng flower. Tapos nung tanga-tanga ako, sumama naman ako. Kalagkarin. Ano nangyari? Kalagkarin pala ako. Tapos ako naman parang, ano naman ako na, kasi he sounded very honorable naman. Yung pala, honorable talaga. Ang ganda. Honorable, Honorable. Tapos, kilala ng tao yan? Pero ano na siya, pass away. Okay. Tapos nung very very formal, very nice guy. Tapos hanggang sa friends. Naging friends. Friends lang. Tapos nakita niya siguro na tanga-tanga ako. Siguro naawa din sa siguro he felt na parang predator siya, preying on somebody na tanga-tanga. Na siya din na nahiya na din. Parang, tapos pag nakita pa kami after eh. Yun lang ang maganda kasi wala namang nangyari. So, we say hi and hello to each other. Kayo, Yeah. No? Anong klaseng tao ka ba kapag nasa bahay ka lang? Ay, tahimik lang ako. Tahimik ka lang. Pero kapag kasama ko I just want
I am very happy when I have quiet time with my nephew, with my dad. Yung brother ko si Gilbert, naku, ano ko yan, pag sabi, halimbawa nanood, may TV area kasi kami, sabi ko, Gilbert, kiss mo ako. Nag-kiss niya ako. Sino mahal mo? Arnold. Pag ginaya niya ako, tuwang-tuwang-tuwa na ako. And sabi ko nga, I was telling this to my nephew, sabi ko, kasi nga, napapansin ko yung mga kabataan ngayon. Parang, love yourself. There's nothing wrong, pero I think some are overdoing it. They are forgetting to give love to. Magbigay ka rin, because I was telling my nephew na, you have to leave a legacy. Kung ang legacy mo is ibang katulad ng kabataan na biyahe dito, travel here, travel dito, outfit of the day, blah, blah, blah. That's not a legacy, sabi ko, na I think you will be proud of. Sabi ko, me, if I pass away, I think my legacy is, you know, that I was able to, nagbigay ako ng pagmamahal sa iyo, kay Lolo, sa pamilya natin, at sa napakaraming kaibigan namin. Julius, yung core group ko ng mga fans ko, I was only grade 6. And some of them are still with me. O si Edel, anong kwento ni Edel? 12 years old pa lang ako nito. Si Arnold ho, mabait ho itong kaibigan namin to, hindi niya turing sa amin tagahanga. Ang turing niya sa amin kaibigan. Nung nakaraang August 31, nandito kami noon, yung mga solid. Death anniversary ng mother ko. Oho, nung 31, dito kami. Mabait ho ito, walang pagbabago, Sir Julius. Ilang taon ka nung nagsimula ka maging tagahanga ni Arnold? 16 ho ata ako, kung 17 noon. Mga ganun Hindi. Ano mga ginagawa mo noon para maging bilang fan? Noon kasi nag-aaral ako. Niyaya ako ng mga kaklase ko, sabi niya, Robles, halika. Fans Day ni Arnold Gamboa. Ayun, nung pumupunta ako doon, umaattend ako ng Fans Day, sa mga, pupunta kami ng operetang tagpi-tagpi, pupunta kami ng Apat na Sikat. Paghambag, di ho kami nakakapasok pa dahil mahigpit, umakyat ho kami sa sa bakod. Oh, grabe. Talaga ho kami Sa bakod na ABS. sa bakod. Pero kilala mo na siya noon pa? Oo. Noon pa? Sa isa pa ho. Oo. Okay. Doon pa sa ancestral house namin. Ganun kayo katagal na magkakilala. Ganun At katagal. nagkikipag-away ka raw sa mga Yun yung ibang, fan club? yun yung presidente namin na si Belen, yun yung ang nakuha na ng tainga. Kami, Napingot? Yung Napingasan. napingasan noon, Napingasan, nasugatan siya. oo. Kasi Oo. may daladalang mga Talagang deadly weapon yung... mga solid, talagang solid kay Arnold. Pagka kinalabang kami ng Okay. lumalaban ho kami. Basta tungkol kay Arnold. Kasi nga ho, siraan. Sasabihin ganoon, ganire. Away. Nagbabakbakan na. Grabe yung mga fans doon, ha? Hindi ho kagaya ngayon. May fans na kuha na agad. Kami ho talagang solid kay Arnold magpahanggan sa ngayon. Bakit hanggang ngayon nandiyan ka pa rin? Kasi ho nga mabait si Arnold. Nung kami Magkano binayad ko sa'yo? Nung kami nagkita, after 20 years, meron na ho akong apo, tsaka mga manugang. Dinala ko ho sa kanya. Niya hong kuha namin ni Mami, iyon. Tapos sabi niya, para tayo magkita-kita, ilagay ninyo yung pangalan ninyo nung apelido yung dalaga, tsaka may asawa. Ayun ho, nagkita ulit kami ni Arnold. Tapos, birthday ni Mami, birthday ni Daddy, tsaka mga Nagpupunta kapatid, sila. pumupunta ho kami. Ay, ito. Because yung love na pinakita namin sa kanila, give love, give until it hurts. Yun nga ang nangyari sa akin. Sorry. Si mami ko kasi, ganun ang tinuro. Bigay ka ng pagmahal. So ako naman, sabi ko, yun din ang gusto kong ipasa sa pamangkin ko. Magmahal ka lang ng magmahal. Sometimes din, tao din naman tayo na we get hurt also. Pag talaga yung tao na binigyan mo ng pagmamahal, hindi marunong suklian, o di, umiyak ka ng isang araw, tapos kalimutan mo na. Pero sabi ko nga, yung nanay ko kasi ang daming tinuro sa aming kabutihan, napakarami. Puro, kaya ngayon yung parang dinodiyos ko nga yung nanay ko because, syempre, I have God. Pero parang I put my mother on a pedestal. Kasi yung sa dami ng tinuro niya sa amin, lahat, meron din siyang ayaw paggawa sa amin kasi pinoprotektahan din niya kami. Ayaw niya kami magsakay ng commute kami. Ayaw niya, inaalagaan niya kami. Pero ako naman, on my own, nag-aaral din ako nung araw magko-commute kasi meron ako imagination na, sabi ko, paano kapag wala na akong pera? Kailangan marunong ko mag-commute. Hindi na nangyari. Pero inaaral ko din, kailangan marunong. Sabi ko, paano pag wala na kaming helper sa bahay? Kailangan marunong ko magluto. Nag-aaral ako magluto. On my own, nanunood ko sa YouTube. When my mom passed away,
when my sister passed away, yung sister ko, anchor ko din yun, yung younger sister ko. Kaya lang she passed away, doon nadurog ako. Siguro for how many months, nag-grieve ako talaga. Hindi ako marunong mag-grocery. Sabi ko, ilang kilo bang bibilin ko? For every meal, for every week, ilang kilo? I don't know. Nag-grocery ako, tumutulo ang luha ko. Sabi ko, ba't hindi tinuro sa akin ito? Sabi ko, ngayon nangangapa ako. So I'm telling my nephew also, natuturuan na kita. Kasi para pag wala ako, hindi ka magsa-start from zero. It's so hard. Sabi ko, so, yun, in the end, we will not be judged by us wearing designer, etc. It's what we did to others. The love that we gave to others, the concern, the care, yun ang natatandaan sa atin. How responsible are you? Paano mo tinaguyod ang pamilya mo, ang sarili mo? Yung pagsumikapan na walang masasabing masama. May masasabing masama. Nobody's perfect. Pero sana mag-iwan ng magandang pangalan. Yun ang sinasabi ko sa pamangkin ko na sana lang wag. Are you happy now taking care of people? It's very hard. Especially my dad. My dad's wearing diapers now. Sabi ko nga iba ang pagpalit ng diaper ng baby. Ibang smell ng pupo ng baby, ibang smell ng pupo ng adult. And when our boy, si Toto, nung nagbakasyon because nanganak yung asawa, I was doing that every day. Before I wake up at 4:30 in the morning to change the diapers, to cook, kasi nga nagbakasyon yung helper, to cook for the whole day. Iiwan ko na lang yun, reheat na lang ninyo, etc. Tapos papalitan ko na yung diaper ng daddy ko. It's not easy, but sabi ko rin sa nephew ko na, at the end of the day, parang sabi ko, I feel na, nagagawa ko yung? Nagagawa ko yung before, sabi ko, magagawa ko ba? Ew, diaper, pupo. Pero hindi Ang feeling ko is, wow, nagawa ko yun? Ang galing ko sa loob ko. Kaya sabi ko, kaya nga yung mga kapatid ko, pag hinihiram nila yung daddy ko, at ginasabi ko, ang galing-galing din ng mga kapatid ko. Nagagawa din nila yun. Nakatuwa naman. Hindi ko nababayaan tatay. Tulong-tulong kami. Tapos yung brother mo pa, inaalagaan mo rin, di ba? Si Gilbert talagang sa akin lang yun. Diba? Minsan napapalo ko yun. Natutulak mo si daddy. Hawakin mo si daddy dito, yan. Yung grabe, Xerox copy, oh. Smile ka, smile. Smile. Smile ka, smile. Pakita mo yung smile. Smile ulit, smile, smile. Smile. Tatay, kamukha mo. Kamukha kayo, dalawa. Magkamukha kayong dalawa. Pareho kayo ng forehead. Pareho kayo ng itsura. Pag ako alam nalulungkot, punta ka ng simbahan, doon sa Adoration Chapel. Kausapin mo si God, umiyak ka nang umiyak doon. Labas mo lang sama ng loob mo, may inis ka, iyak nang iyak. Tapos nung pagkalabas mo ng simbahan, parang, sarap na pakiramdam. Kasi hindi rin ako makwento ng mga problema ko. So, thank God, there is God. Thank God, there's God. Na pwede kong sabihan ng parang mong kaibigan na nandun ako, nakaupo ako, nakasalampak ako sa sahig. Tapos nakatingin ako sa picture na, tapos nag-ano ka lang, iyak ka nang iyak, mga frustrations mo. Tapos pagalitan mo yung sarili mo, ba't kasi may frustration? Gusto mo yung ganito? Hindi mo naman, ba't huwag mo na isipin? Pero hindi ko na iniisip. So sometimes kasi, if you think about, I want this, I want that, may nagagawa kang mga kalokohan. Spiritually, okay ka. Pero physically ba, naalagaan mo pa rin ang... Salamat, I only have hypertension at the moment. Yun lang. Nakakapag-exercise ka ba? Nag-walking, siguro, but not regularly, but I want to do it regularly. Pag may sayawan, nangunguna ako sa sayawan. Yung pa rin, ano? Panahon kasi ng disco, ng swing nung araw. Yes. Sabi ko siguro about 2 years ago, there was a party na may swing. Talaga naman, sabi ko, kaya ko pa ba? Nakayanan ko pa. But I always remember what happened to Direk Mario J.
I think he was dancing when he did not feel good. All of a sudden, he felt something, no? So, sinasabi ko na sa sarili ko na hinay-hinay lang. So, umpisa, hinay-hinay lang ako sa swing ko. Pero maya-maya, sabi ko, kaya ah. Sabi ko, sige. Kaya to rin. Anyway, thank you so much for sharing your life story with us, Arnold. Bihira lang mangyari to at napakalaking opportunity to, especially sa mga fans mo all over the world. What do you wanna tell your fans na nakita ka ngayon after a long time? There's so many of them. I cannot mention names kasi baka magtampo, but I know who you are. There are some in the United States. They're very thoughtful. They send me gifts. I love you all from the bottom of my heart. I don't know how to express if there's a word greater than love. Kasi hanggang ngayon, Julius, kasi nga die hard, no? So, hindi naman tinuruan kami ng magulang ko na ibalik sa kanila yung pagmamahalan. Kaya hanggang ngayon nga, magkakasama. Nag-asawa, ninong ako. Abay ako, nung nag-anak, ninong ako. The bond is there. So, I am so thankful. Really, really thankful. I owe a lot to showbiz because it taught me so many things. It made me grounded, no, na tumapak ka sa lupa, hindi ka, kahit na sikat ka, tumapak ka pa rin sa lupa. And it taught me a lot, no? It introduced me to a lot of people, from the richest of the rich to the poorest of the poor. Nakakahalubilo ko sila. Kinumbida ako sa isang lugar, tapos yung bahay, pagpasok mo ng bahay, yun na yung sala, banyo, kusina, everything nandoon na. And walang hanggang ngayon, kakilala ko sila. They're very grateful and I am grateful because tinangkilik nila ako. They supported me before. So, sa buhay ko na to, wala akong masasabi kundi salamat lang talaga. Salamat because God introduced me to so many good people. There are some bad people, but these bad people, they taught me a lesson. So, thankful na rin ako sa kanila na nakilala ko sila because marami ako natutunan sa kanila. So, I'm just have a grateful heart, no, and just be responsible. Yun lang, maging responsableng mga tao. And mapagmahal ng mga tao. Kasi, yun lang naman ang iiwanan. Wala naman tayong pinupuri ng mga tao na, ito si ganito. Wala. Just have a good heart. Yun lang. At paano ka nila makikita? Meron kang social media? Yes. Sige, invite mo sila. Meron po akong Facebook. Meron akong kapangalan. Kung ano din yan. Super friend ko din. Si Arnold Gamboa. Hello, katukayo. But there's Arnold Gamboa. You can see my face naman. Merong talagang mukha ko. And open naman yung Facebook ko. They can see my profile picture and the cover picture. It's there. I have an Instagram. My Instagram is @Arnold_Gamboa. And on TikTok, I also have an account on TikTok. All right. Wow. Thank you so much. Thanks, Julius. What an honor to interview Dami you. kong kwenta. Sorry, madaldal ako. Thank you. Arnold Gamboa. Thank you po. See you. Thank you. Din! Ano ba to? Darna! 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 Dapat laging go, go, go! Paano ba ang ginaganto? Dahil na paghihirap ko pagkukugod sa kubeta. Binabaliwala nyo eh. Bakit? Kasi akala nyo umihilang ako ng pera sa ibang bansa. At dun sa mga basher, bash lang ang bash! Go lang ang go! Engagement yan! So, hindi ko naman kayo masisisi kung ano yung laman ng isip nyo about sa costume. Kasi wala naman ako nakitang Darnang nakapantulog, di ba? O Darnang pantalon. So, lawakan na po natin pag-iisip natin. Hindi ho lahat na nakikita na natin. Meron po kasi na makikita mo kala mo maganda panlabas, pero mabaho ang panloob. Tignan po natin yung tao na kala nyo marumi, kala nyo mukha siyang maliswa or something, kung ano po yung laman ng puso. Actually, hindi malaswa. Sexy ka. Bagay sa'yo. Si Ma'am If you have it, sinasabi yun ah. flaunt it. Yes! Oh, kung ganyan ang katawan ko, magaganyan din ako. What can you say, Papu? What can you say, Papu? Kung ganyan, kung ganyan ang katawan ko, magaganyan ako. Papayagan mo ba ako? What can you say, Papu? Shoot ka lang ganyan, mamayang gabi. Tignan natin. Papasa ka. Ay, Ram?
Pahiram. Lalabang ko ito mamaya, ma'am, kasi masim-asim na itong nila sa taas. Don't forget to like, subscribe, and share. Yay! Kamukha mo, Marian Rivera. At yung sinabi ko kanina, lima angulo na Pag iba-ibang dito ka mukha pa mo. tumingin, Marian Marian Rivera. Rivera, eh, oo. Pag Tapos, gumanyan ka, Carla Abellana. Pag gumanyan ka, Rika. Rika. Medyo tatagilid tayo. Ayan, si Lindy yun. Oh, yun. May Rufa May pa. Nasaan ang Rufa May? Nakita mo Rufa May? Sa buhay, huwag niyong makakalimutan, walang sukuan. Dapat tayo, go, go, go! Yay! Ganon! Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine. Goldmine Rice. From farm to market. Be a rice distributor to wholesalers, retailers, and consumers. Open for franchise.